Gusto niyo bang maging masaya? Ang buhay daw ay, sabi ng isang psychologist, is always the pursuit for happiness. So ang hinahanap natin ay sana tayo maging masaya lagi. And the world, ang mundo ay meron siyang ino-offer sa atin on how to become happy. And St. Thomas of Aquinas said na itong binibigay ng mundo sa atin ay hindi sila yung nagbibigay ng tunay na kaligayahan, bagkus panandalian lamang. So una, ang sabi ng mundo, mas maraming pera, mas masaya. Sino may gusto ng pera? Ha? Wala? Ayaw niyo ng pera? Wala, ako gusto ko. Kasi dahil papagawa sa simbahan. Hindi naman masama ang pera. Pero ang sabi doon is yung pagiging addict sa pera, yun ang masama. Ibig sabihin, wala ka nang ibang ginawa kundi maghanap ng pera. At ang pera ay hindi napupuno ang iyong bulsa. Laging kulang. Laging may mas marami ang pangangailangan. Papansin niyo ba yun? Na isang araw, meron pa akong blines na isang parang sa food park dito sa May Ever. I blessed the first stall noong 2021, just after yung COVID time. Pero nasa COVID pa rin tayo. Sabi sa akin nung pagdating ko ng isang araw, sabi, Father, maswerte kang mag-bless. Bakit? Yung isang stall namin, naging 5 na. In a matter of 3 years. At ngayon, ito, pang-6. At sana sa mga susunod na taon ay marami pa kaming ma-open na mga stalls. So, sabi ko, that's God's blessing. Kasi mabait naman sila. Pero you can feel in their hearts that there's no satisfaction. They want more. More and more and more. Di kayo ba nagtataka? Bakit itong mga malalaking kumpanya sa Pilipinas, they want more? Ang isang tao, pag meron kang ilang milyon, hindi mo na kayang ubusin yan habang ikay nabubuhay. Kahit na kayo magkasakit ng napakadaming cancer, hindi mo yan kayang ubusin. Halimbawa, meron kang 100 million sa bangko, you cannot use that for the rest of your life. Pero may mga mayayaman dito sa atin, sa Pilipinas, isang tao siguro it worth billions. But hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumitigil to have more money. Why? Pupunta tayo sa pangalawa. Because money is power. If you have money, you have power. Ibig sabihin, you have the power to do whatever you like. Meron po tayong mga napapanood sa mga TV kapag nahuhuli sila doon sa bus lane, sa EDSA. Ano yung sinasabi nila? Di ba ako kilala? Dito ko si ganito. Kasi they have power. And power can corrupt your hearts. Hindi niyo ba napapansin na habang dumadami ang inyong pera, nagiging entitled tayo? No, nagiging entitled tayo. Ibig sabihin, dati, eto lang yung gusto mo. Ngayon, gusto mo na yung mas maganda. Mas maganda. Pati restaurants, dapat hindi na lang McDonald's. Mga brand ng damit, dati, Divisoria ka lang naman eh. Ngayon, hindi na pwede. Branded na. So we become entitled sa mga pangangailangan natin because of the money and the power that we have. And you know, the third one
that the world is saying to us, you will be happy if you experience all the pleasures of life. Usong-uso ngayon ang Instagram, usong-uso ngayon ang mga reels kung saan ang mga tao ay pinaflaunt nila kung saan sila kumakain, ano ang kanilang sinusuot, ano yung kanilang pinupuntahan, ano yung mga bago nilang mga nabili. Because all of this is pleasurable. Tatanungin ko kayo, bakit kayo nagpo-post sa social media kung ano ang inyong kinakain? Bakit kayo nagpo-post? You're not posting for yourself. Kasi kung para sa sarili mo, dapat hindi mo pinopost. You're posting for other people to see. Para sabihin mong, pag nakita nila na ako'y kumakain sa Soler, sabihin nilang may pera ito. Masarap ang diyang kinakain. So, pleasures of life. And the world is saying, the more experience you have, and the more pleasures that you experience in this world, the happier you'll become. But we know that is not true. And the third one, the fourth one and the last one, according to St. Thomas, sabi niya, itong pang-apat na ito ay nasa DNA ng Pilipino. Alam niyo kung ano yun? Honor. Sa Pilipinas, napakahalaga yung title. Alam niyo ba kapag ako'y umattend sa mga meetings, kaya mga blessings sa mga na may politiko, magsasalita yung isang opisyal, babanggitin niya lahat ng pangalan. Magsusunod na may magsasalita, babanggitin na naman niya lahat. Di ba ganyan this is school? At kailangan banggitin mo yung kanilang title. Kasi gusto nating marinig na tayo ay attorney, tayo ay doktor, tayo ay congressman, para bang yun yung ating pagkatao. Ang tanong lang dun is, sino ka without your title? Naranasan nyo na ba yun? Kung sanay kayong matawag ng title nyo, natanong nyo na ba yun sa inyong sarili, pag mawala yung titulo ko, ano kaya ako? Meron pa ba akong silbi? Meron pa ba akong dignidad? Meron pa ba akong kikilalanin pa ba ako ng community without my title? Kaya minsan tinatanong ko rin po sa aking sarili kasi halos lahat po ng mga nandito ngayon sa simbahan, they call me Father. Sabi ko, mas matanda pa po kayo bakit ako yung naging tatay? Pero that's the title that God has given me. And then iniisip ko, sabi ko, paano kung one day mawala ito? Is either ako'y umalis sa pagkapari o paalisin sa pagkapari, sino ako? Napakaganda pong tanong yun. Without our titles. Those four things, my brothers and sisters, ay sinasabi sa atin ng mundo, if you have all of them, you will be happy. Pero sabi ng Panginoon sa ating pagbasa ngayong umaga, no. The one who are blessed, sabi niya is, itong mga ito. Sabi niya, blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Ano ibig sabihin ng Panginoon sa sinasabi niyang poor? Sinasabi ng Panginoon is, if you know how to detach yourself from your money, your possession, your title. Pag sinasabi niyang, you can still be happy without those things. And if you're able to do that, sinasabi ng Panginoon, you are poor and you are blessed. Because you know that your greatest treasure is not what you have, but what you will be. And that is to inherit the kingdom of God. I've witnessed noong si Father Luciano ay nandun sa hospital, and we know Father Luciano, siya ay napaka-popular.
For 7 days na siya ay nakalagak. Ang daming taong bumisita sa kanya. Thousands of people. Pero nung nakikita ko siya sa bed, lalo na nung inilabas siya doon sa freezer, doon sa morgue, sabi ko, once a person is dead, wala na siya. There's no title, there's no property, even your body na pinapangalagaan natin is no longer yours. And anong meron ka? Only your spirit. And that spirit will go and face God. At sasabihin ng Panginoon sa iyo, kung ikaw ay karapat-dapat ng pumasok sa langit, sabi niya, welcome to my kingdom. Pero pag hindi ka pa karapat-dapat, sabi niya, doon ka muna, maglinis ka muna sa purgatory. Yun ang ating Panginoon. So blessed are the poor if you know how to not to be controlled by what you have. And then secondly, sabi niya, blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Ano tong hungry na sinasabi ng Panginoon? Of course, yung iba, nung time kasi ni Jesus, there's so many poor. There's so many people who are hungry. That's why makikita nga natin yung prayer ng Lord's Prayer. Di ba sinasabi doon, give us this day our daily bread. Sometimes hindi na natin yun nakikitang importante because we have bread all the time. But during the time of Jesus, food is not always sufficient. Kaya sabi niya, blessed are you who are hungry now, for you will be satisfied. So you can be hungry in material things, but the most important one is that you are hungry for your salvation. You're hungry to be with God. You're hungry to be in heaven. Para bang, alam mo yung isang taong gutom, wala siyang ibang iniisip kundi pagkain. Ang isang taong gustong makapunta sa langit, wala siyang ibang iniisip kung paano siya makapunta sa langit. Kaya nga yung rich young man, sabi niya, Lord, what I should do in order to inherit the kingdom of God? He is hungry for heaven. Are you hungry for heaven? Maraming nagsasabing they wanted to go to heaven. Pero pag tinatanong mo na, gusto mo bang magsakripisyo? Masaktan? Mag-give up? I-give up yung mga bagay na gustong i-give up sa iyo ng Panginoon? Ang sasabihin nila, ayaw ko. Pero gusto kong pumunta ng heaven. The bad news, my brothers and sisters, is there's no shortcut to heaven. There's no shortcut. The only path to heaven is the way of the cross. So if you want to go to heaven, prepare for trials and suffering. Because that's the only way that we can go there. Kaya nga, kapag meron po kayong mga trials and sufferings in life, instead na sabihin yung pinaparusahan kayo ng Panginoon, no, God is helping you to go to heaven. Because God wants you to rely on Him, to trust Him, and to ask for His help and His providence. And then, sabi pa dito, blessed are they you if people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Ibig sabihin, there will be people who will question your faith. But sabi ng Panginoon, be firm with your faith in me. Yung pananampalataya mo, alagaan mo. Sapagkat yan ang pinakamahalagang regalo ko sa iyo. The Word of God, according to the first reading from the book of Jeremiah, kapag ito ay ating isinabuhay para daw isang punong kahoy na nasa pangpang kung saan kahit na dumating ang tagtuyot ay hindi siya mamamatay. Kaya pag ito'y narinig natin, itong mga salita ng Diyos na ito, alalahanin lang natin itong mga bagay na ito, my brothers and sisters, kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, and it will replenish our spirit. Palalakasin ulit ng Diyos ang ating espiritu kapag nakita niya na mapalad pala ako. Mapalad pala ako. Kaya instead of complaining,
and being bitter in life because mas marami ang meron sa iba kaysa sa atin. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito is, be grateful for what you have. Magpasalamat ka kung anong meron ka. Sapagkat kung anong meron ka ngayon ay maraming naghahangad na meron din sila ng ganyan. No? Maraming mga naghahangad na sana katulad mo sila. Pero hindi. Kaya, learn how to live these Beatitudes. Kasi ito yung call ng Panginoon sa atin bilang mga tagasunod niya. To detach ourselves from power, from wealth, from honor, and from pleasure. Itong apat na ito, ang kalaban ng ating spirituality. Kapag ito yung lagi nating hinahanap, makikita mo, yes, you might be very wealthy, esteemed, and experience a lot of things in life, but if your spirit is lonely, detached from God, wala ding silbi. No? Wala ding silbi. Kaya if you want to find happiness in life, sabi ng Panginoon is, live simply. Maging simple ka lang. Simpleng kaligayahan, simpleng pangarap, simpleng pamumuhay. Huwag masyadong lavish. Kasi sabi nga ni Pope Francis, yung mga lavish ng ating buhay o pag-aari, hindi na natin pag-aari, para na yan sa ibang tao. No? Para na yan sa ibang tao. So let us be inspired by the Word of God, my brothers and sisters, na sana itong salita ng Diyos ay magpabago po sa atin, kahit na magbigay lang sa atin ng inspiration at ma-open yung ating isipan na tama nga ang salita ng Diyos, na siya ang pinakamahalaga sa buhay natin. Siya ang pinakamahalaga, lalong-lalo na sa oras ng ating kamatayan. Wala kang ibang pwedeng hawakan. Kahit ang iyong mga mahal sa buhay, they cannot save you. Kahit yung pinamagaling na doktor, they cannot save you. The only one who can save you and give you eternal life is Jesus. Amen? And today, as you receive the body and blood of Jesus, sabi mo sa Panginoon, Lord, thank you po at minamahal mo ako kahit na ako ay nagkukulang sa pagmamahal sa iyo. Nagpasalamat tayo dahil hindi siya nagbabago sa pagmamahal sa atin. Every Sunday, kahit hindi ka magsimba ng ilang linggo, pagbalik mo, nandito pa rin siya. Handang ibigay ang kanyang lahat-lahat sa iyo. Bumalik ka lamang sa Kanya. Amen.